Okay, hello everyone. Welcome sa panibago na namang lecture, this time IO Psychology. Actually, this lecture is a continuation doon sa lecture ko on job analysis, no? So, ang topic natin ngayon is on, let me share my slide, employee selection. But before I dig deeper into employee selection, meron lang ako mga leftover ideas, no, about my lecture on job analysis. Para sa mga hindi pa nakakapanood, ito yung lecture ko. Pakihanap sa YouTube channel ko and then you can just watch this. Ideally, panoorin nyo to bago nyo to panoorin. Okay? So anyway, ang pinaka-lesson lang naman na gusto kong i-share on job analysis is mahalaga talaga that people who are working in an organization or wherever, alam nila yung roles nila in terms of what they should be doing in their line of work. Whether nasa ganitong company ka or in that company, mahalaga na alam mo yung role mo in that organization. Kasi kapag alam mo yung role mo, that gives you focus. Related yung dalawang yan. If people know their roles, they know what they are supposed to do and not supposed to do, it improves their focus at work, and when that happens, it contributes to success. Nagiging maganda ang work output ng mga empleyado in an organization if their roles keep them focused. Yan yung pinapakita ng framework natin dito. So those two words in connection to job analysis are very important. Everyone should know their roles. Everyone should have focus on the roles that they do. At ano ang nagbibigay sa isang worker ng roles, ng clear roles, na nakakatulong sa focus nila, none other than job analysis that leads to a very well written job description. So panoorin niyo yung lecture ko dito, ano pinagkaiba ng job analysis sa job description, but those two, magandang job analysis leading to job description, gives workers clear roles that improves their focus that leads to success. That's the main message doon sa lecture ko on job analysis. And this framework, pwede nyo ring i-apply to in your personal life/spiritual life. Kahit naman sa tunay na buhay, kapag ang tao, alam niya yung role niya, alam niya yung focus niya sa buhay, most likely maganda ang mental health. Nagiging successful tayo. Maganda sa well-being ng isang tao kapag alam niya yung roles niya at alam niya yung focus niya sa buhay. In fact, just the reverse, people na mabababa ang mental health, one of the reasons, wala silang focus, they are very distracted in their everyday life. So basically, their psychological energies go everywhere. Walang sense of focus, no? Kaya gusto ko talaga i-emphasize yung word na focus. Hindi lang sa organizations nagbe-benefit or nagbibigyan ng benefit ang focus, but even in our personal lives. Like for example, in the Bible, in God's Word, ine-encourage na ang tao dapat may focus. Kaya nga, we were reminded, what should be the focus of a human being in his or her life? Nakalagay yan. You must not have any other God but me. In terms of spiritual life, in terms of loyalty to a deity, dapat may focus ka. Kay Yahweh lang. Sa totoong Diyos lang. Wala ka dapat mga idols. Because this is good for your mental health. We are designed by God for focus. Later on, sinabi rin yan in Ecclesiastes. King Solomon realized that, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan lang talaga ang dapat focus natin. Be close to God, be intimate with God, let God be known to others. Yan lang dapat ang focus natin. All the other things, hindi naman masama yung all the other things, but all the other things, secondary lang. This must be the focus. Baka sabihin nyo, yung mga pilosopo dyan, Old Testament issues pa yan. Even in the New Testament, Jesus reinforced the idea of focus. May nagtanong sa kanya, paano raw magkaroon ng eternal life? What did Jesus answer? Focus. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ibig sabihin, lahat ng psychological resources mo, kung gusto mong gumanda ang well-being mo, dapat nakafocus sa isang being who is God Himself. Because our psyche is designed to be focused on God.
Kaya marami mga psych disorders ang nadadiagnose when a person develops a habit of losing focus from the being that we are supposed to be focusing on. The moment na na-distract tayo, kung saan-saan natin nilalagay yung psychological resources natin, entertainment, drugs, sex, money, career, we lose our focus, bumabagsak ang well-being. Okay? So, yun lang yung point na gusto kong i-connect in my previous lecture on job analysis. Roles, focus, very important not only in the organization, not only to people who are working, but also in our spiritual lives. Alright? So now, punta na tayo sa bago nating topic on employee selection. In IO textbooks, ang tawag sa employee selection, more technical term is recruitment. Para sa mga excited na dyan na pumunta sa HR world, when you graduate, you go to the industry, kukunin ka ng HR department, isa ito sa mga trabaho ninyo, you are going to hire, you are going to onboard people. Although magkaiba yan, yung hiring, naghahanap ka ng mga tao na posibleng magtrabaho for your organization. Yan yung focus ng lecture natin ngayon. Yung onboarding naman, just to let you know, ito yung ginagawa ng mga HR staff where they introduce the newcomers in the organization. So, meron kang welcome party, mag-organize ka ng welcome party, i-orient mo sila sa rules and regulations, so on and so forth. Ang tawag doon, onboarding, trabaho pa rin yan ng isang HR staff. Along with, yung focus natin ngayon, hiring or recruitment. So, what is recruitment? The process of searching for prospective employees to work for an organization. Important words are in yellow. Naghahanap ka ng mga tao na posibleng magtrabaho officially in an organization. Alright? Ngayon, itong recruitment, meron daw yan tatlong phases, Meron tayong sourcing, as you can see here, merong screening, and merong selection. Yung mga mahilig mag-acronyms, or mnemonics, SSS gamitin nyo. Sourcing, screening, and selection. Now, if you notice, itong proseso ng recruitment, para mas ma-relate ninyo in everyday life, very similar to the process of finding someone to marry or dating in general. Diba? So, sa human relationships, ganun din. Bago makahanap ng asawa, dapat meron ka munang sourcing, tapos i-screen mo, and that's the time, pipili ka ng mapapangasawa mo or gagawin mong boyfriend or girlfriend. Yan ang tamang template ng isang human relationship. Hindi yung walang label, hindi yung situationship. Right? Like for instance, sa sourcing, dito nagsisimula yung isang tao, nagde-declare ng intention doon sa liligawan niya. You translate this in the industrial world, ito yung nagbibigay ka ng letter of intention to the organization that you want to work for. Meron kang intention na magtrabaho dyan sa organization na yan, susulat ka sa bossing doon, yun yung letter of intention. Ganon din dito sa human relationship. Kaya nga sabi ko, mahalaga yung label. Dapat may label. Hindi pwedeng no label. Hindi pwedeng let's take it where it leads to. Kailangan malinaw bakit ang isang lalaki nagbibigay ng regalo sa babae. Bakit mo siya binibigyan ng Toblerone? Bakit mo siya binibigyan ng stuffed toy na galing ng Blue Magic? Kasi meron kang intention na maging boyfriend niya. In the future, na maging asawa niya. Got that? Yun yung sourcing. Dapat merong isang aamin, merong isang magle-label na gusto niyang mag-apply sa'yo as potential husband. And then, screening, dito na ngayon, papasok yung dating and courtship. Nagpaalam na siya sa'yo kung pwede ba siya manligaw, pumayag ka naman, magde-date na kayo. Mag-undergo na kayo ng courtship stage. But I want you to realize na yun ang pinaka-purpose ng dating and courtship. You are actually screening that person na posible mong maging asawa. Ini-screen mo kung meron ba siyang mga qualities na necessary para maging mabuting asawa para sa'yo. So, dito na yung kakain kayo sa labas, i-expose niyo yung sarili niyo sa iba't ibang mga situations, and then obserbahan mo kung paano siya mag-react, paano siya magsalita, ano yung mga belief systems niya, so on and so forth. Dapat ganun ang ginagawa.
Pinapalabas mo yung tunay na character ng prospect mo. Pinapalabas mo yung tunay na ugali ng posible mong maging asawa para malaman mo kung jive ba kayo, kung bagay ba kayo as husband and wife. Yun dapat ang purpose ng dating. Hindi yung kung ano-ano yung mga ginagawa. You know what I mean? Diba? In a romanticized society, iba kasi ang expectation when the couple is dating. Merong mga ginagawa na hindi naman dapat gawin. Alam nyo na yon, no? And of course, fast forward, kapag natapos na yung screening process, nakita mo na yung iba't ibang reactions niya in different situations, lumabas na yung tunay na ugali niya, then you decide, selection na. Kung siya ba, sasagutin mo, at magiging boyfriend mo na ba siya, magiging asawa mo na ba siya. Yon. So, dito na yung, kumbaga, sa industry, magkakapirmahan na ng kontrata. So, dito, magiging official boyfriend mo na siya, papalitan mo na yung FB status mo, or isusuot mo na yung engagement ring na ino-offer niya, will you marry me? Yung sagot mo doon, yun na yung selection. Pag sumagot ka ng yes, magiging boyfriend na kita, yes, magiging asawa na kita, then you have entered selection. Maliwanag. So, ganun din, no, sa recruitment. Pinagdaraanan yung mga phases na yan, sourcing, screening, and selection. Now, balik ulit tayo sa recruitment, kasi nirelate natin sa human relationships, no? Balik tayo sa IO psychology. Unahin natin yung sourcing. The fact na merong sourcing, ibig sabihin merong vacant job position, merong job opening in an organization. Napaka-pointless na magsusource ka ng tao, tapos wala naman palang job opening. 'Di ba? So, the fact na nagsusource ka, ibig sabihin merong mga bakanting posisyon in an organization. So, for example, in the future, inutusan ka ng boss mo as an HR staff. Oh, mag-source ka nga ng tao sa ganitong position. Anong ibig sabihin ng boss mo? Ang ibig sabihin niya, maghanap ka ng mga aplikante na posibleng mag-fill in ng posisyon na bakante in your organization. Kaya dapat, yung galaw mo dito, kung HR staff ka, maghahanap ka ng mga potential na tao na pwedeng mag-apply, na pwedeng magtrabaho in that vacant job position. So, in the next few slides, ano yung iba't ibang mga strategies na pwede mong gawin as an HR staff para makapag-source ka ng mga tao? Maghanap ng mga aplikante na pwede magtrabaho for your organization. Alright? So, paano tayo kukuha ng mga applicants? Number one, ang pinaka-common is online platform. So, kapag inutusan ka ng boss mo na mag-source ka ng mga tao, ipaskill mo, i-post mo yung job vacancy in platforms like this, trabaho.com or jobstreet.com. Now, many years ago, nalimutan ko na nga kung bakit, gumawa ako ng profile sa jobstreet.com. Now, hanggang ngayon, hindi ko pa na-undo yung jobstreet.com sa email ko, kaya everyday, nagpapadala yan ng mga job vacancy sa akin. So, para lang makita nyo anong itsura ng mga entries sa jobstreet.com, no? Ito, araw-araw tinatanong ako, for example, ng Jobstreet, kung gusto ko bang maging faculty o maging non-faculty sa Kolehiyo San Agustin, sa CSA. Gusto ko raw ba mag-IT operation sa Penn Brothers International? Gusto ko ba raw maging office staff sa, sinabi ba dito? Yan, PhilInvest. Gusto ko ba raw mag-ESL teacher? Gusto ko raw ba mag-CSR? Gusto ko raw ba mag-online ESL sa InTouch Language Incorporated? Yan yung nakikita ko araw-araw when JobStreet sends me these messages. Ang tanong, bawat entry dito, saan nanggaling? Merong isang HR staff na under sa organization na yan, sila yung nag-upload ng mga job vacancies na yan. Hoping that when somebody will see this, magsisend ngayon sila ng resume dito. And from there, makakakuha na sila ng possible applicants na pwedeng mag-fill in sa mga vacant job positions na yan. May liwanag. Yun ang tinatawag na online platforms, pinakamadali, pinakauso na way on how to source people. Another way para makakuha tayo ng aplikante is yung tinatawag na points of purchase. This is the search in places where target applicants are more likely to be in. Ang pinagkaiba ng points of purchase sa number 1, yung points of purchase, active yung role mo
as the HR staff. Ikaw mismo yung naghahanap, ikaw yung gumagalaw. Kasi dito sa online platform, magpo-post ka lang ng entry na ganyan, tapos mag-aantay ka. Tignan natin kung may magsasubmit ng resume. Pero pag points of purchase, dapat babiyahe ka. Lalakad ka, sasakay ka ng LRT, pupunta ka sa iba't ibang mga lugar. Ano yung mga lugar na pupuntahan mo? Mga lugar na most likely, doon ka makakakita ng mga tao na pwedeng mag-fill in ng job vacancies ninyo in the organization. Halimbawa, naghahanap ka ng resident psychologist. Kasi yung previous resident psychologist nyo, matanda na, nag-retire na. Kaya lang, toxic yung office space nyo o yung office environment nyo, kailangan talaga ng resident psychologist to do corporate counseling. By the way, totoong may corporate counseling, ha? Ito yung mga psychologists na nagpa-practice ng counseling techniques in the context of the working world, no? So legit na trabaho 'yan. So anyway, naghahanap ka ng potential resident psychologist para palitan yung nag-retire ninyong psychologist. Anong gagawin mo para makahanap nito using points of purchase? Hahanap ka or pupunta ka sa mga lugar na maraming psychologist doon sa lugar na 'yon. Or events, pwede rin. Punta ka sa mga events na maraming psychologist doon sa mga events na yon. Now, in connection to this, ano kaya yung potential na event na pwede mong puntahan para makahanap ka ng resident psychologist? Kasi maraming psychologists ang nagpupuntahan doon. Punta ka sa PAP conference, which happens annually. Every year, meron yan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So, alamin mo this year kung saan. If I'm not mistaken, this year, sa Baguio yata ang PAP convention. So, ang mga psychologists sa buong Pilipinas, karamihan sa mga yan nagpupunta sa PAP convention to present research, to listen to recent developments in psychological research. For sure, maraming psychologists dyan. So, punta ka dyan, punta ka sa Baguio this year, and then, magbayad ka ng fee. Pwede ka naman mag-walk-in dyan, and then, ikot-ikot ka, makinig ka ng mga presentations, hanap ka ng psychologist na mukhang bagay sa organization mo. And then, pag naspatan mo na yung psychologist na yan, lapitan mo, abutan mo ng calling card mo, and then tanungin mo kung gusto ba niya. Interesado ba siya na maging resident psychologist nyo, and then you take it from there. O, diba? Yun ang tinatawag na points of purchase. Another example would be, ayan, sa sports. Very common din yung strategy na points of purchase. Let's say, naghahanap tayo ng mga athletes na pwede maglaro sa team natin, pampalakas ng Green Archers team. So, may mga job vacancies dyan. Merong mga pwesto sa basketball team na hinahanapan natin ng mga manlalaro. So, ang mga coaching staff ng Green Archers, kung gagawa sila ng points of purchase, dapat pupunta sila saan? Sa mga events na marami mga basketball players na naglalaro. Para from there, makakita sila ng mga potential players na pwede maglaro for the Green Archers. So, some examples, for sure, no, yung coaching staff ng Green Archers, nanood ng NCAA games yan. Dahil nanood sila ng NCAA games, naspatan nila yung isang point guard na pwedeng maging point guard natin. So, nilapitan nila yung point guard na yan, kinausap kung gusto ba niya maglaro sa Green Archers. Sa tingin ko, umuo naman to no? Nag-yes, kaya nasa Green Archers na yan. O, yung isang scout naman nung Green Archers, nakita yung laro nung batang to. May laro yung UP. Nakita, magaling to. So, after the game, siguro, nilapitan, tinawagan, inoferan. Kung gusto bang maglaro for the Green Archers team. O, may isa pang example. O, kailangan natin ng point guard. O, kasi yung point guard ng Green Archers in the previous season, graduate na. So, kailangan ng pamalit. O, may nakita magaling na point guard sa isang laro. Nilaro sa MOA Arena. O, nakita itong point guard na to, ganun din, nilapitan, kinausap, inoferan ng position in the Green Archers team. So, lahat ng tatlong players na yan, nasa Green Archers team na, anong strategy ang ginamit, nag-points of purchase ang mga coaches. And by the way, no, speaking of this approach, alam nyo ba, legit, meron talagang ganyang trabaho. Ang tawag sa'yo, talent scout. Kapag ganyan ang trabaho mo is mag-ikot ka in different parts of the world, in different parts of your own country para lang makahanap ng mga talents
na pwedeng maging future employee ng organization ninyo. In the NBA, for example, lahat ng NBA teams, meron silang mga talent scouts. Ang trabaho ng mga yan is to travel all over the world, hindi lang sa Amerika, all over the world. Maghahanap sila ng iba't ibang mga players na later on pwedeng maglaro sa mga NBA teams nila. And they're doing a great job. Kaya this is one of the reasons why ang NBA ngayon, melting pot na, iba't ibang mga nationalities na ang naglalaro. Hindi na purely American. Meron ng mga nakakapasok na Japanese, may Chinese, at mga Europeans. Bakit? Kasi yung mga scouts, talagang hinahanap nila yung mga magagaling na players in all parts of the world. Yan. So, for those of you who are into recruitment, posibleng maging trabaho nyo to in the future, magiging talent scout kayo. Another way to source people is the use of agency. Ito naman yung isang organization na nagpo-provide ng serbisyo ng mga certain job positions. Yung mga job positions na hinahandle ng mga agency, usually yung mga common. Usually mga blue-collar tasks such as security. So marami mga security agencies dyan. Meron din tayong agency for janitorial services. If I'm not mistaken, itong DRs. Malaking organization yan, malaking agency yan ng janitorial services. At meron din mga nag-o-offer ng agencies ng mga kasambahay. And this one, I check, legit talaga to. Punta lang kayo dito sa link na to. Or you can just find them in Facebook, get their numbers. Pwede ka na makapag-interview in real time ng potential na pwede mong maging kasambahay. Pag nagustuhan mo yung interview sa kanya, this organization, papadala ka agad yung kasambahay na yon. No? So, babayaran mo lang siguro yung pang-grab para makapunta siya sa place mo. Alright? So, basically, yun yung idea ng agency, no? And by the way, para sa mga hindi familiar, halimbawa, you are in a school. Karamihan namang eskwelahan, yung mga gwardiya dyan, agency. Ibig sabihin nun, yung school, hindi nila direktang sinusweldohan yung mga gwardiya. Technically, those security guards are not the employees of that school. Ang nangyayari, kung ang school gumagamit ng agency, yung school, monthly, binabayaran nila yung agency. At yung agency ngayon ang magpapasweldo sa mga gwardiya nila. That's how it works. And for those of you who are asking, bakit ginagamit yung system na yan? Kasi in the practical perspective, kung ikaw yung owner ng organization, mas mura. Yung kumuha ka ng agency, tapos sila magpo-provide ng manpower compared to ikaw mismo yung magpapasweldo sa mga gwardiya, for example. Kasi kung direct hire mo yung mga gwardiya, syempre monthly ikaw magpapasweldo niyan. Ikaw sasagot ng pag-ibig niyan. Ikaw ang sasagot ng SSS, ng PhilHealth niyan. Mas magastos. So you just let the agency handle those. SSS, pag-ibig, PhilHealth, bayaran mo na lang yung agency monthly. Sila na bahala mag-asikaso ng mga ganong benefits ng mga gwardiya nila. Alright? So that's how agency works. Okay? Next, another way to source people is the use of headhunter and recruitment firms. Ito parang rin to, no? Ito yung mga organizations na considered headhunter and recruitment firms. Staff Alliance, Coran Daily, John Clements. Ang trabaho ng mga yan, maghanap ng mga tao na pwede mag-fill in ng mga job positions, pero itong mga positions na to, mga sobrang hirap hanapin. Because the job positions are very unique. Hindi siya common. Unlike dito sa agency, common yan eh. 'Di ba? Kaya marami silang empleyado na ito yung kayang gawin, mag-gwardiya, mag-janitor, maging maid. Pero kapag sobrang specialized nung task, sobrang specialized ng nakasulat sa job description, na walang agency for that job position, pupunta ka sa mga recruitment firms. So yung mga clients ng mga recruitment firms dito are organizations also. Halimbawa lang, I'm not saying this is true, halimbawa lang, De La Salle University can be a client of Coran Daily. So yung DLSU, uutusan tong Coran Daily na hanapan sila ng tao na pwede mag-fill in ng ganitong position na bakante currently in De La Salle University. Yon. So yung Coran Daily ngayon ang mamomroblema maghanap ng tao na fit doon sa job position na yon. So yung mga mahihirap na pwesto
yung mga specialized na trabaho, yung hinahanap ng mga recruitment firms na yan, no? Like some examples would be the following. Mahirap maghanap ng Python developer, mahirap maghanap ng area head manager ng isang bangko. Walang agency for that. Gets nyo? Walang agency for Python developers, walang agency for area head manager. Kaya ang gagawin mo, pupunta ka sa mga recruitment firms na yan, sila bahala maghanap ng mga tao na qualified na maging ganyan. Alright? So yun ang headhunter or recruitment firms. Another way para makapag-source ka ng tao, ito yung pinakasimple, referral. Very common ito sa mga CSR, BPO industry. Wherein, kapag nagtatrabaho ka in that organization, maghahanap ka ng mga tao na kakilala mo na pwede mong i-refer na magtrabaho din in your own organization. And in some BPO I know, no? Meron silang nakukuha ng mga incentives kapag nakapag-refer sila ng tao na pwede magtrabaho in that BPO. Halimbawa, nagtatrabaho ko sa BPO. Ako halimbawa lang. Tapos nakahanap ako ng kabatchmate ko nung high school na kailangan ng trabaho. Tapos na-convince ko siya na magtrabaho sa BPO industry ko, magkakaroon ako ng incentive. Next na sweldo, mas mataas ang sweldo ko kasi meron akong premyo na nakapaghatak ako ng tao na magtatrabaho in my organization. Yun ang tinatawag na referral, no? Another way to source is, of course, hanap ka ng job fairs. Hanap ka ng mga eskwelahan na magkakaroon ng job fair and then mag-register ka. Yung ibang eskwelahan, nag-charge yan. Bayaran mo yung charge, yung entrance fee, and then during job fair, punta kayo dyan. So, ang mga pupunta sa mga booth ninyo dito, mga estudyante na malapit ng graduate. May mga daladalang mga curriculum vitae yan. May daladalang mga resume yan. Ipapasa nila yan sa iba't ibang mga booths dito na interesado nilang pasukan. Okay? Ngayon, gusto ko lang din i-correct yung misconception about job fairs. Akala ng marami ang job fairs exclusively mga eskwelahan lang ang nag-o-organize. By the way, nalimutan ko lang sabihin, ito yung mga suki sa Lasal. Yan. So, ito yung mga organizations na madalas sumasali sa job fairs kapag ginagawa yan in De La Salle University, Manila. So, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, hindi lang puro eskwelahan ang nag-o-organize ng job fairs because in fairness, kahit ang gobyerno natin, nag-o-organize din naman ng job fairs headed by the Department of Labor and Employment. So, hanap na lang kayo ng mga YouTube videos online para makita ninyo how job fairs organized by the government work. But again, in fairness to the government, all throughout the country, iba't ibang panig ng Pilipinas, almost monthly, may mga job fairs na ginagawa para ang mga tao makahanap ng trabaho. Yun. So, hindi rin totoo yung walang trabaho sa Pilipinas. Maraming trabaho sa Pilipinas. It's just that maliit ang sweldo. Yun. Iba kasi yung walang trabaho sa Pilipinas sa maliit ang sweldo, no? Maraming trabaho. It's just that hindi lang talaga siya competitive yung sweldo, no? In comparison to the sweldo abroad. So, many people, after they graduate, they go abroad instead of working here. Alright? So, yan ang tinatawag nating sourcing. Ulitin ko, lahat ng sinabi ko, marami yon, are the different strategies on how to source people who can possibly fill in a certain vacant job position. Ngayon, from sourcing, punta naman tayo sa screening. Yan, di pa tayo sa screening. Sa screening, ang ginagawa dito is, among the different people that you sourced, nangolekta ka ng mga taong pwede magtrabaho, ang assumption dyan is, not everyone is qualified. Meron kang 10 na na-source in that job position, pero isa lang yung bakanting posisyon. Hindi naman pwedeng yung 10 kunin mo. Lahat sila magtrabaho. Isa lang nga kailangan mo kasi isa lang yung kontrata. So, in screening, yan yung basic assumption natin. Not everyone is qualified. Therefore, among those 10, sino sa kanila ang pinaka-qualified? Yan ngayon ang purpose ng screening. Palalabasin natin, gusto nating makita sa 10 kung sino ang pinaka-kwalipikado na dapat nating papirmahan ng kontrata for that vacant job position. Kaya ano ang tool na dapat
ginagamit natin to help us identify the qualified people among the applicants, kailangan alam mo yung standard ng organization mo for that job position. Wherever you are, I want you to say the word standard. That's a very important word in screening. Yan yung aalalay sa atin, yan yung gagabay sa atin para malaman natin kung sino yung pipiliin natin doon sa mga taong nag-a-apply, doon sa mga taong na-source natin. Siyempre, ang assumption, kung sino ang pinakapasok sa standard natin, siya yung pipirma ng kontrata. At nakasulat yung standard na yan saan? Nakasulat yan sa job description. Kaya ang practical application dito is kapag hiring officer ka, habang nag-i-screen ka ng mga aplikante, dapat sa isang kamay mo, hawak mo yung job description. Because job description will remind you kung ano yung mga standards na dapat hinahanap mo to help you identify sino ang i-hire mo sa mga na-source mo. Maliwanag. So, dapat hawak mo yung job description mo habang nag-i-screening ka ng mga aplikante. And maybe you have already forgotten, i-remind ko lang, saan nakasulat yung standard na yan? Nakasulat yan sa job description. Kapag nasagot mo yung 4 questions na yan about a job position which I discuss in job description or in job analysis, kapag nasagot mo yung mga questions na yan, sure ball, alam mo kung ano yung standard ng organization mo for that position. At ito yung pwede mong gamitin again para malaman mo among these different applicants, sino ang pipiliin mo para pumirma ng kontrata. Hindi ka pwede mag-decide kung sino ang pipiliin mo ditong aplikante kung hindi mo alam yung standard na nakasulat doon sa job description. That's why job description is very, very important. I-connect mo ulit to doon sa relationship analogy ko. Diba? And speaking of standards, ganun din dapat. Kapag maraming aplikante, maraming nanliligaw, ladies, listen to this. Pag maraming nanliligaw sa inyo, okay lang naman yon. Huwag mo lang pagsabay-sabayin, pero dapat alam mo yung standard mo. Dapat ang assumption mo, hindi sila lahat qualified para maging boyfriend mo or para maging asawa mo. That's why it's very important. How can you screen? How can you differentiate among the different manliligaw kung sino ang dapat mong sagutin? Dapat meron kang set standard for yourself. And let me remind everyone, hindi masama magkaroon ng standards. Kasi napapansin ko in society today, dinidemonize yung mga taong mataas ang standards. Sasabihin, masyadong maarte, masyadong choosy. Ang sagot ko sa mga taong yan, dapat lang. Kasi yung job position na fill up mo dito is something so serious. Naghahanap ka ng boyfriend, naghahanap ka ng asawa, naghahanap ka ng tao na hahawak sa puso mo. Dapat lang, yung ilalagay mo dyan matino. At paano mo masisigurado na yung ilalagay mo dyan matino kapag mataas yung standard mo. Kaya for those of you who are listening right now in connection, dapat malino sa inyo kung ano ang standard nyo at mahalaga na yung standard nyo mataas. Ano ang standard mo sa isang wife o sa isang girlfriend? Sabi ng Bible, this is a good standard to follow. Someone who is like this. For those of you who read God's Word, basahin nyo yung Proverbs 31. Nandiyan ang qualities of a noble woman. Ito dapat yung ginagawa nyong standard para masabi nyong karapat-dapat ang isang babae na maging asawa ninyo. The same thing with the ladies. Ano ang mga qualities na dapat meron ng isang husband or ang isang boyfriend? Ganyan. Okay? Yan ang sinasabi ng God's Word. Regardless kung husband or wife ang hinahanap mo, dapat meron kang standard. Now, I remember many years ago, in connection to these 2 slides, may estudyante nagtaas ng kamay at sinabihan ako na sexist daw ang Bible. Kasi raw, bakit dapat iba ang standard na hinahanap kapag husband, iba na naman kapag wife? Yun ba example of sexism? Ang sagot is hindi. This is not sexism. So the question now is, bakit ang Bible iba ang standard for husband, iba rin ang standard for wife? Ang sagot dyan, because husband and wife are 2 different roles. Iba ang pagiging husband, iba ang pagiging wife. Kumbaga sa organization, magkaiba sila ng job description. Magkaiba sila ng role. Actually, pangalan pa lang in the book of Genesis,
Diba? If you notice in Genesis 1:27, hindi pa sapat na sinabi that God made two human beings. Merong specific labels pa yung dalawang human beings na yon. Yung isa, male, yung isa, female. Bakit may differentiation dapat? Bakit dapat iba yung label? Yung isa male, isa female? Kasi yun talaga ang disenyo ng human relationships. Nagkaiba ng role ang babae at ang lalaki in a romantic relationship. Yung man dito, later on will become husband. Yung female dito, later on will become wife. And if you dig deeper into God's Word, iba ang responsibilidad ng husband, iba ang responsibilidad ng wife. Therefore, dapat magkaiba talaga ng standards ang hinahanap mo. Because again, being a husband and being a wife are two different roles in a married relationship. Kumbaga sa organization, no, pwede mong sabihin na yung standard mo for a receptionist, iba dapat sa standard mo kung naghahanap ka ng computer technician. Kasi iba ang role ng computer technician sa pagiging receptionist. Nagigets nyo? So, ang Bible hindi sexist. The reason why magkaiba ng standard ang wife sa husband is because, again, husband and wife are two different roles in marriages. Maliwanag. So, anyway, balik tayo sa IO Psychology. Medyo sumegway lang tayo dyan. No? Balik tayo dito. 10 ang aplikante, isa lang ang i-hire mo. Paano mo malalaman sino ang i-hire mo sa 10? I-screening mo. Identify mo kung sino ang pinaka-qualified among the 10 applicants. Ang tanong, how? How do we screen these applicants? We answer the magic question, what can you do? Palalabasin natin kung ano yung mga bagay na kayang gawin ng mga taong na-source mo. And the best person in this pool na makapagpakita ng kaya niyang gawin na tugmang-tugma sa job description, siya ngayon yung i-hire natin at papipirmahan natin ng kontrata. So, what are the different ways para lumabas yung what can they do? Para lumabas yung what can they offer in the organization. Okay? So, itong next few slides are different techniques on how to screen applicants. Number 1, yung pinakasimple would be references and recommendation. Unahin natin yung recommendation letters. In some organizations, kung gusto mo mag-apply doon, one of the first requirements na hihingin, magbigay ka raw ng recommendation letter. Okay? Now, in the context of grad school muna, grad school, in the future, pag graduate mo, gusto mo mag-masters, gusto mo mag-enroll sa isang university, hihingan ka talaga ng letter of recommendation. So, sino ang hihingi nito? O sino ang may kailangan nito? Yung estudyante. Sino ang dapat mag-fill up nito? Yung dati niyang teacher. Okay? So, this is the recommendation letter from DLSU. Ito, i-highlight ko lang itong maliit na mga words na yan. Basically, ang sinasabi lang yan is, doon sa magre-rate nito, which is again the former teacher, ipakita mo or i-describe mo kung ano ang kayang gawin ng estudyante na to na planong pumasok ng grad school. Again, no? What's the magic question? What can you do? Got that? Gusto nga natin malaman what can this applicant do? So, this recommendation letter helps us answer that question. So, going back here, no? Ano yung dapat kong gawin dito kung ako yung mag-answer nito, recommendation letter, kung ako yung former teacher, kailangan kong sagutan yung recommendation letter. I-describe ko kung ano yung kayang gawin ng estudyante based on what I observed from this student when he or she was my student before. Actually, may dalawang parts to, no? Hindi ko na lang ipapakita, pero yung unang part would be the qualitative part. Susulat ako ng essay doon describing the capabilities of this student. Yung pangalawang part would be the quantitative part wherein I am going to rate that student according to the different psychological skills the student has. So, may check yun, no? In a scale of 1 to 6, gaano kalakas ang estudyante na to in this compartment. So, i-check ko yon from 1 to 6. Yon. Yun ang purpose ng recommendation letter. Tinutulungan yung HR staff na sagutin yung question na yan. What can you do? Ano naman yung references? Yung references naman, ito yung last part ng resume wherein ilalagay mo yung pangalan ng mga tao dito who are your references.
The assumption is yung mga tao dito are people na matagal mong nakasama, na witness nila yung mga bagay na kaya mong gawin as the applicant. Got that? Ilalagay mo yung pangalan nila dito, pati yung contact number, and then isa sa mga trabaho ng HR staff is to reference check. Or another term for that is background checking. So kung HR staff ako, isa yan sa mga trabaho ko, tatawagan ko yung mga reference na nakasulat sa resume ng isang aplikante. O pag tinawagan ko, anong sasabihin ko? Itatanong ko doon sa reference the following questions. Gaano nyo na po nakakilala itong aplikante ninyo, aplikante na to? Ano po ba yung mga strengths and weaknesses nila? Sa tingin nyo, bagay ba sila sa position na to na ina-applyan nila being a former teacher of this student? Would you recommend na i-hire namin tong estudyanteng to? Yun ang reference check. Okay? Ngayon, side note lang, no? Dapat, syempre, ang ilalagay mo sa reference check dito, mga former teachers ninyo. Pero bago nyo ilagay yung mga former teachers nyo dito, dapat alam muna nila na nilagay nyo yung pangalan nila dyan. Para hindi sila nagugulat na biglang may tatawag sa kanila, may isang organization, tinatanong sila kung ikaw ba former student nila. Dapat man lang yung mga teachers nyo alam. Ine-expect nila na anytime pwedeng may tumawag na ganitong organization kasi nga, nilagay sila dito as one of the references. Magpaalam muna sa teacher na ilalagay nyo sa references ninyo. Maliwanag. So yan ang purpose ng reference at ng recommendation letter in helping the HR staff answer the question, what can this applicant do? Pero merong weakness yan. Ano ang possible disadvantage ng reference and recommendation? Bias. Siyempre, former student ka ng isang teacher, former employee ka ng isang bossing, most likely, maganda ang relationship ninyo. Most likely, bias yung mga sinasabi ng teacher mo dito sa recommendation letter kasi bata ka niyan eh. So, as an HR staff, as the hiring officer, hindi ka laging makakasigurado na yung mga sinagot dito sa recommendation letter na to, totoo nga. Paano natin malalaman kung yung essay na sinulat ng teacher totoo? Paano natin malalaman kung yung mga tsinekan ng teacher dito in rating the student is totoo? After all, baka bias lang siya, gusto lang talaga niya makapasok sa graduate program yung estudyante niya. Yun ang possible disadvantage nun. Kaya, ang mga hiring officers, hindi lang sila humihinto sa references and recommendation in screening. Diba? They will go one step further. After yan, pwede kang schedule ng interview. Usually, ito muna ibibigay mo. No? Pag nagbigay ka na, schedule ka na ng interview. Now, this is a conversation between the hiring officer and the applicant na posibleng mag-fill in ng isang vacant job post. The main goal of this conversation in a job interview is again, pareho lang. Gustong malaman ng hiring officer, what can this person do? What can this person offer in connection to filling in a certain job position? Okay, so ito na yung job interviews na alam ninyo. Now, there are many types of interview questions na binibigay during a job interview. This is an entire lecture in itself. But due to time constraints, no, hindi ko to madidiscuss lahat. Mag-focus lang ako sa numbers 1 and 4. Para lang alam ninyo in the future kung ano yung mga types of questions na pwedeng ibigay sa inyo when you undergo job interviews, no? Halimbawa, punta tayo sa number 1, situation questions. Ito yung mga questions that are designed or that are questions that are given to the applicant that are very related to certain job events involved in a certain job position. So halimbawa, nag-a-apply ka para maging hotel receptionist. Tapos din yung job interview ka. Isa sa mga pwedeng itanong sa'yo during the job interview is kung ano ang gagawin mo if you are faced in the following situations ngayong receptionist ka na. Nagigets nyo? Situational questions. So some examples of situational questions na pwedeng itanong sa'yo ng hiring officer is this one. Just read this on your own and then if you need to, you pause the video and then sagutin mo what would you do in this situation. This is another example. Hotel receptionist ka na, natapat ka sa ganyang sitwasyon.
Ito, mahirap to, pero nangyayari to talaga, no? Parte to ng buhay ng pagiging receptionist. Anong gagawin mo kapag na-encounter mo tong situation na yan? How would you react? What would you say? What would you do? So, habang sinasagutan mo yung mga questions na yan, yung hiring officer, nire-rate niya, ini-score niya yung mga sagot mo. Depende kung gaano katama yung mga sagot mo in those situational questions. Ganon din sa psych department, no, sa Lasal. Kapag umuupo ako sa hiring, merong mga aplikante na gustong magturo sa psych department, tinatanong ko rin ang mga situational questions. So after the demo teaching, usually ito yung mga situational questions that I give to the applicants na gusto mag-part-time lecturer sa psych department ng Lasal. Yan. Para sa mga may planong mag-ano dyan, mag-apply, ito na yung mga questions na pwede kong itanong. Yan. Tapos, habang sinasagot nila yung questions na yan, meron akong hinahanap na sagot. Na kapag yun yung sinagot nung ini-interview ko, most likely, may chance. Malaki ang chance na pwede siya magturo sa department. Oh, this is the other question. Yan. Tatlo yan eh. Una, pangalawa, pangatlo. Those are the questions, situational in nature, that I give the applicants na gustong magturo sa psych department ng Lasal. Alright? Now, let's go to number 4, organizational fit questions. Kanina, situational questions, no? Ito, organizational fit questions. Ito naman yung mga tanong na ang goal nito is gustong malaman ng hiring officer kung bagay ba ang isang aplikante doon sa kultura ng organization na gusto niyang pasukan. Kasi sa hiring, sa recruitment, hindi lang sapat na puro galing lang yung tinitignan mo. Dapat tinitignan mo rin yung konsepto ng fitness. Given the emphasis, given the culture of your organization, naka-align ba yon sa ugali, sa values ng tao na hinahire mo? Kasi posibleng sobrang galing nung hinahire mo, walang problema sa skills, walang problema sa abilities, walang problema sa knowledge. Kaya lang, yung pilosopiya niya sa buhay, hindi pareho doon sa organization. In that case, wag mong kunin. Kasi araw-araw manggugulo lang yan. Diba? Araw-araw, hindi siya mag-agree sa mga ginagawa sa company kasi nga, hindi naman niya paniniwala yung paniniwala ng company. So, ang gusto mo dito, i-hire mo yung mga tao na agree, tugma sa mission, vision, and values of an organization. Okay? So, magpo-propose ka o mag-i-structure ka, na mga questions na yun yung gusto mong i-check. Kung tugma ba yung ugali ng participant o ng applicant doon sa filosofiya ng organization. Halimbawa, sa HP, ito yung vision, ito yung mission. You can just pause the lecture if you want, no? So, kapag ito ang mission ng HP, tapos ikaw yung hiring officer, gusto mong malaman kung yung vision din ba ng aplikante pareho sa HP, tanungin mo siya ng ganyan. How important do you think is innovation in your personal life? Tapos pakinggan mo yung sagot. Siyempre, dapat ang sagot niya dito, mahalaga yung innovation. Kasi yun yung vision ng HP eh. Dapat ang sagot niya dito, hilig niya mag-innovate. Dapat positive ang pananaw niya sa innovation kasi yan yung gagawin niya araw-araw in HP. The moment na ang sagot niya dito is ang innovation gawa ng demonyo, hindi mabuti yan, pinapalayo ng innovation ang mga tao sa Diyos, baka hindi mo kunin yan. Diba? Kasi pangit ang pananaw niya sa innovation, isa yan sa mga core values ng organization mo. You got that? How about for the mission? Ano yung magandang itanong dito? Kung ito ang mission ng HP, pwede mo siyang tanungin ito. As a potential employee of HP, what do you think is the connection between the quality of our products to our customers? O diba maganda yan? Dapat ang sagot niya dyan is, kapag ginagandahan natin yung kalidad ng produkto natin, matutuwa yung customers natin. At pag yung customers natin natuwa sa atin, sila na mismo ang magmamarketing, sila na mismo ang mag-a-advertise sa atin. Kaya kung gusto nating mapagyaman ang HP, kinakailangan i-prioritize natin yung quality of our services. I-prioritize natin yung quality of our products. Yun. Yung ganong sagot, very in line with the mission of HP, most likely, kunin mo na yan. Gets ninyo? Ang De La Salle University Manila, ito ang vision and mission.
Kaya dapat, kapag nagre-recruit ng mga teachers, kung ito ang vision mission ng Lasal, ito dapat ang tinatanong sa job interview. Isa sa mga tinatanong, what do you think is the relationship between science and faith? Do they contradict each other? Ano ang tamang sagot dito? If this is the vision and mission of the university, dapat man lang ang sagot niya, naniniwala siya sa faith, at ang faith hindi kontra sa science. Kasi yan nga yung gagawin mo dito You are going to bridge faith and scholarship. So kung hindi ka naniniwala na may Diyos, hindi ka naniniwala sa faith, ano mangyayari? Di hindi mo mabibridge yung faith and scholarship. Hindi nila mabibridge yung faith and scholarship, which is the vision mission of the university. So hindi sila fit. For those people who don't believe in God, for those people who don't believe in faith. Nagigets ninyo? Dapat yung kukunin mo, mga tao na naka-align doon sa vision mission ng organization. Kaya, in connection to what I'm saying, ang isang practical tip na pwede kong i-share sa inyo to increase your chances na ma-hire kayo during a job interview, bago kayo makipag-interview, bago kayo kausapin ng hiring officer, i-research nyo muna yung organization na papasukan ninyo. At unahin yung i-research yung vision mission ng organization na yon. If possible, i-memorize ninyo. Kasi impressive yon. Patunay yun na talagang gustong-gusto mong magtrabaho in that organization kasi kahit yung vision mission nila, memorize mo at naniniwala ka sa vision mission na yon. Nagigets nyo? So that's a very practical tip to increase your chances na ma-hire kayo in that organization that you are going to enter in. Ngayon, ano naman ang disadvantage ng interviews? I think it's very obvious. Posible na yung mga sinasabi ng aplikante in interviews hanggang laway lang. Puro salita lang, pero palpak ang gawa. As we know, that always happens. That happens a lot of times. Sino dito may kakilala, ang galing magsalita. Gagawin ko to, gagawin ko yan, pero pag gawa na, pag actions na ang kailangan, hindi nagde-deliver. Puro salita lang. Yun, may maraming ganyan. Diba? Magaling lang sa words, kulang sa actions. So, hindi ka rin totally makakasigurado na porket magaganda ang sagot ng aplikante sa interview, ibig sabihin magaling siyang worker in the future. Kaya kung gusto mo talagang makita kung gaano kagaling itong aplikante na to, other than the words na sinabi niya during the job interview, wala nang kalusot-lusot, i-demo mo. Bigyan mo ng demo. Sa demo, ang pinapagawa mo sa aplikante is what? Gawin mo yung mga sinasabi mong kaya mong gawin in real time. So, kung ikaw yung hiring officer, you are going to observe the skills na kayang gawin ng aplikante. So, for example, maraming gustong pumasok sa De La Salle Green Archers na basketball team. O, anong gagawin natin para makita natin kung anong kaya nilang gawin for the team? Magpa-basketball ka, magpa-tryout ka. 'Di ba? Paggawan mo ng mga drills, paggawan mo ng mga scrimmages, and then habang gumagalaw, habang naglalaro ng basketball, yung mga athletes dito, yung mga coaches nagte-take down ng notes. Anong nilalagay nila sa notes nila? Yung mga kayang gawin ng mga aplikante to be a part of the Green Archers team. O 'di ba? So wala silang lusot dito. Kitang-kita mo kaagad sino ang magaling, sino ang hindi. Marami mga reality shows, yan din yung konsepto demo approach in screening. Kung nanonood kayo ng The Apprentice, bakit ba mayroong apprentice? Kasi yung mga contestants doon, kung sino man manalo sa kanila, magiging co-league. Bibigyan ng pwesto ni Donald Trump. Pero para mapatunayan nila kay Donald Trump that they are the best person for that job, i-demo nila yung business skills nila. Kaya kapag nanood ka ng The Apprentice, yan lagi yung dinedemonstrate ng mga contestants/applicants. Ito yung mga skills ko when it comes to business. Ang goal nila, ma-impress yung bossing nila na si Donald Trump. The same idea goes with the Master Chef. Para maging kasosyo ka, para magkaroon ka ng restaurant na minamanage ni Gordon Ramsay, ipakita mo sa kanya na magaling kang magluto. Ipatikim mo sa kanya na masarap yung luto mo. Diba? That's another way of screening. Ganon din sa American Idol, ganon din sa The Voice. Mga ano yan job applications yan Specifically, merong mga tao na gusto magkaroon ng kontrata with a certain recording company. Diba? So, ano ang dapat mong gawin?
para malaman mo kung sino sa mga aplikante, quote and quote, ang deserving na magkaroon ng kontrata with the recording company. Let us hear your voice. Yun yung ginagawa ng mga judges sa American Idol at The Voice. Sila yung nag-i-screen. Pinapakinggan nila yung quality ng boses ng mga contestants/applicants. Kung sino ang may pinakamagandang boses, sino ang pinakamalakas ang dating, siya ngayon yung magiging grand winner, siya ngayon yung pipirma ng kontrata with a recording company. Yon. So yung mga shows na yan, screening processes yan. Pinapalabas nila the things that applicants can do. Maliwanag. So as we end this lecture, i-connect ulit natin yung screening sa interpersonal relationship, specifically sa paghahanap ng asawa. Meron akong dalawang insights na gustong i-share dito. Unang insight, pagdating sa courtship, dapat ang courtship or ang dating, ginagawa pa rin yan. Lalong-lalo na kapag naghahanap ng future husband and wife. That's a requirement. Kasi sa society ngayon, parang hindi na uso ang dating, no? Imaginein mo, parang pag walang dating, walang screening, ang nangyari, nangolekta ka lang ng mga taong mukhang okay, and then sinunod mo yung puso mo kung sino ang pinapirma mo ng kontrata. Without even asking ano ang kayang gawin ng mga taong nag-a-apply in your organization. That's a very dangerous way to do it. Kasi kapag wala kang screening, hindi mo inalam ano kaya nilang gawin. Hindi mo inalam yung life beliefs nila. Ang taas ng chance na yung pinili mo dito is the wrong person for the job. Ganun din pagdating sa human relationships. Kapag nasa situationship ka, kapag nasa friends with benefits ka, walang screening dyan eh. Sinorse nyo lang yung isa't isa, sinelect nyo lang yung isa't isa na walang screening, hindi nyo nakita yung character ng isa't isa. So, ang nangyari, as you entered the relationship, you were caught by surprise. Ang dami palang diagnosis sa DSM-5 ng boyfriend mo. Ang daming diagnosis sa DSM-5 ng asawa mo. And you don't know how to handle it. You were caught by surprise. Hindi mo alam na may ganun pala siyang mga conditions. Bakit? Wala kang screening eh. Hindi mo muna dinate. Hindi mo na kayo nag-undergo ng courtship. Kaya, yan din yung reason kung bakit ako disagree sa konsepto ng love at first sight. Kasi yung konsepto ng love at first sight, kung iisipin mo, parang ganun din yun eh. Nag-source ka ng walang screening. Nag-source ka and then nag-select ka na kaagad. Oh. And I have heard so many horror stories in connection to love at first sight. 'Di ba? Nagpakasal ka agad, honeymoon stage okay pa, and then the rest of marriage naging impyerno. Kasi ang dami palang ugali ng asawa niya na never niyang inakalang ganun pala yung ugali kasi hindi nga lumabas. Hindi kasi nag-screening process, hindi muna nag-date, hindi muna kinilala ng maayos. Nagigets ninyo? Kaya, yun yung insight number 1 ko, no? Sa pakikipagrelasyon, dapat requirement na merong screening. Kaya, agree ako sa pagde-date, agree ako sa courtship. Diyan kasi lumalabas yung tunay na character ng isang tao na posibleng maging asawa mo in the future. Kaya, dapat lang siguraduhin mo na maayos yung tao na yan through screening. Insight number 2, no? Ang purpose ng dating at ng courtship is again, to reveal the true character of the person. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang dating hindi para lumandi. Hindi para gumawa ng mga bagay na hindi nyo dapat ginagawa. Nagigets nyo? Ang dating, ang courtship, ang pagkain sa labas, ang pag-out of town, ang purpose niyan is to reveal the character of the person na posible mong mapangasawa in the future. Sinasagot mo rin yung question na, what can you do? Chine-check mo kung yung tao na nandiligaw sa'yo, yung tao na sinorse mo is pasok sa standard mo para maging future husband or wife siya. You know? Dito, ito yung proseso na makakatulong sa'yo para malaman mo kung yung tao na nililigaw sa'yo, pasok ba sa standard na sinet mo for yourself. At ito yung mga standard na dapat ma-hit niya. Habang nagtatagal yung courtship, habang tumatagal yung pagde-date ninyo, habang ine-expose mo siya sa different situations, lumalabas dapat yung mga standard na yan. Is this person a person of love? Joyful ba yung taong yan? Meron ba siyang peace sa buhay niya? So on and so forth. Diba? Kapag dinedate mo siya, kapag nag-undergo kayo ng courtship at nakita mo lahat yan meron siya, edi okay na. Sagutin mo na yan. Gawin mo ng boyfriend yan. Gawin mo ng asawa yan.
Kaya isa pang practical tip dito na gusto kong i-share as we end. Dapat, kung papayag ka na rin lang ng courtship, papayag ka na rin lang i-date itong taong to, make it challenging na. Lalong-lalo na for the ladies, no? Kasi kayo naman yung nagde-determine yan eh. Kung gaano kahaba yung courtship. Ang advice ko, habaan ninyo. I-expose nyo to as many situations as possible itong nanliligaw sa inyo. The more situations na na-expose siya, mas lumalabas yung tunay na kulay ng taong nanliligaw sa inyo. Kaya pahirapan ninyo, hindi naman masama yan eh. Hindi masama magpahirap ng taong nanliligaw sa inyo. It's a way of screening. It's a way to ensure na yung standard na gusto mo for yourself, yung standard na meron ka for a future husband or wife, masusunod. Hindi lalabas yan kung makita mo pa lang isang beses tapos kinindatan kasi nagot mo na kaagad. Nagigets nyo? So make the courtship challenging para matindi yung screening for your future husband. Alright? So yan yung parallelism, no, between human relationships and recruitment. Halos pare-pareho lang ng face yan. Sana nakatulong yon, no, in helping you further understand how employee selection works. Alright, so medyo mahaba tong lecture natin but I'm sure marami kayong natutunan. If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa chat box. Ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. God bless everyone. Hanggang sa susunod na lecture. Bye-bye.